Narito na mga news scoop ngayon. 5 hold-upper na nakit at nanghampas ng baril sa mga customer sa isang kainan sa Rizal. Magulang natutol sa relasyon sa matandang lalaki, sinaksak ng anak na menor de edad. Senior citizen patay ng masagasaan ng truck sa Bacolod City. Sandro Mulak muling napaiyak nang mapanood ang CCTV footage na inilabas ng NBI. At manager ni Gerald Santos nagparinig sa GMA Network. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIC News Team. Ito ang DWIC News Scoop. Ako si Angelo Bainyo at narito na mga news scoop ngayon. Lalaking papasok ng trabaho, patay matapos barilin sa kalye sa Maynila at 5 hold-upper na nakit at nanghampas ng baril sa mga customer sa isang kainan sa Rizal. Narito ang news scoop ni Daryl Justin. Nasaktan na at nanakawan pa ng 5 kawatan ng mga customer ng isang kainan sa Baras, Rizal. Sa kuha ng CCTV ng kainan sa Marilake Highway, naghihintay ng kanilang mga order ang mga customer na ito. Ngunit ilang saglit lang, dumating ang 5 naka-helmet, nanutok ng baril at kinuhang kanilang mga gamit. Ilan pa sa kanila ang sugatan matapos silang hampasin ng baril sa ulo ng tila tumanggi at mabagal ang pagbigay ng kanilang mga cellphone sa mga hold-upper. Pinatos din nila ang mga helmet at relo ng mga biktima. Habang ang isa sa mga suspect ang pumasok sa cashier's booth at dinampot ang cellphone ng crew pero nabigo siyang buksan ng kaha kaya lumabas na lamang siya. Nakuha pa ng ilan sa mga biktima na habulin ang mga kawatan nang may makita sila mga pulis na nakatambay, dito na sila humingi ng tulong. Ngunit dismayado sila. Sa salaysay ng isa sa biktima, hindi raw nila sakop ang area kaya hindi sila tinulungan. Nagpapatuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga salarin. Samantala, patay sa pananambang ang isang lalaki matapos siyang barilin sa daan ng lalaking nakasakay sa motorsiklo sa Tondo, Maynila. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 86, naglalakad ang biktima nang hintuan siya ng salarin na nakasakay sa motorsiklo. Nang makatapat sa biktima, bumunot ng baril ang salarin at pinaputukan ang lalaki na bumagsak sa gilid ng daan. Kumaripas naman sa takot ang isang lalaki na kasabay ng biktima na naglalakad. Ayon sa otoridad, papasok na sana sa trabaho ang biktima nang mangyari ang krimen. Nagsasagawa ng follow-up operation upang matukoy at mahuli ang salarin na tumakas matapos ang pamamaril. Magulang na tutol sa relasyon sa matandang lalaki, sinaksak ng anak na menor de edad. News scoop mula kay Kim Gomez. Dahil sa tutol sa kanyang relasyon sa isang 23 anyos na lalaki, isang 16 anyos ang nanaksak ng kanyang magulang sa Iligan City. Ayon sa otoridad, sinugod ng saksak ng sospek ang kanyang mga magulang. Kaagad namang dinala sa ospital ang mga biktima kung saan masusing minomonitor ang mga ito. Samantala, inirekomenda ng pulisya na sumailalim sa psychiatric exam ang menor de edad sa ginawa nitong krimen. At yan ang news scoop. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senior citizen patay ng masagasaan ng truck sa Bacolod City. News scoop mula kay Jen Patrolya. Dead on the spot ang isang senior citizen matapos masagasaan siya ng isang truck sa Tango, Bacolod City. Ayon sa otoridad, tumatawid ang biktima nang bigla itong salpukin ng truck. Depensa ng driver sa pulisya, hindi niya nakita ang biktima sa daan dahilan upang mabundol nito ang senior citizen. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver at nahaharap sa kaukulang reklamo. At yan ang aking news scoop. Ako, si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bus at van nagsalpukan, 3 patay, 29 sugatan. News scoop mula kay Judith Estrada Larino.
Tatlo ang nasawi habang 29 na pasahero ang sugatan matapos magbangga ng isang pampasaherong bus at isang wing van sa Naawan, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, binabagtas ng bus na nagmula sa Cagayan de Oro City at patungong Dipolog City sa naturang lugar nang nagpalit umano ng linya ang bus na sanhi upang bumangga sa nasabing van. Dahil sa matinding salpukan, nahulog ang bus na may sakay na 51 katao sa isang bangin sa tabi ng highway. Depensa ng driver ng bus, may batong inihagis sa kanilang sasakyan kaya iniwasan niya ito ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na pangyayari. Hawak na ng mga otoridad ang van maging ang driver nito na naharap sa kaukulang kaso. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Babae binaril ng ka-live-in partner sa Rizal. News scoop mula kay Kim Gomez. Dead on the spot ang isang babae ng barilin ng kanyang live-in partner sa gitna ng kanilang mainitang pagtatalo sa Rodriguez, Rizal. Kinilala ng otoridad ang biktima na si Jelly Abogado habang pinaghahanap na ng mga otoridad ang tumakas na suspect na kinilala lamang na alias Jasper. Ayon sa Rodriguez Municipal Police, naganap ang krimen sa loob ng tahanan ng mag-live-in partner. Ayon sa saksi, nakarinig umano sila ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa mula sa loob ng kanilang kwarto. Maya-maya ay nagulantang na lang sila na makarinig sila ng putok ng baril. Nang alamin ng saksi kung ano ang nangyari, nadatnan na lamang umano nito ang biktima na nakahandusay sa higaan at may tama ng bala sa ulo, habang ang sospek ay may hawak na baril at mabilis na nagtatatakbo patakas sa lugar. At yan ang news scoop. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Palutang-lutang na submersible drone na mataan sa Cagayan. Narito ang news scoop ni Ronald Domingo. Isang submersible drone na may habang humigit kumulang 200 talampakan ang na-recover ng isang magsasaka sa barangay Magsidel, Calayan Island, Cagayan. Sa nakuhang impormasyon mula sa Calayan Provincial Information Office, ang nasabing drone ay kinonfirma ng PNP Calayan. Ayon kay Police Major Jose Cabado Jr., hepe ng PNP Calayan, habang sinisisid ang mangingisda 200 metro ang layo mula sa Pampang, nakita nito ang nasabing bagay kaya hinilan niya ito sa dalampasigan. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung saan nanggaling ang submersible drone na ito dahil walang nakitang marka sa pagsisiyasat na pag-aalaman na hindi na gumagana ito. Itinover ito at kasalukuyan nasa pangasiwa ng Philippine Coast Guard para sa karagdagang investigasyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pa silang may sudulakas, CWI, nagbalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sandro Mulak muling napaiyak ng mapanood ang CCTV footage na inilabas ng NBI at manager ni Gerald Santos nagparinig sa GMA Network. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, muling bumalik sa alaala ni Sandro Mulak ang umano'y ginawang pangahalay sa kanya ng dalawang gay independent contractor ng GMA7 na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Ito'y matapos ilabas ng National Bureau of Investigation ang CCTV footage ng hotel na kuha sa pasilyo ng room ni na Cruz at Nones. Muli nga napaluwa si Sandro nang maalalang muli ang nangyari sa kanya. Sa kanyang social media account naman, nagpost ang binata na habang buhay niyang dadalhin ang ginawa sa kanya ni Nones at Cruz. Sinabi pa nito na isa lang siya laban sa dalawa kaya wala raw talaga siyang kalaban-laban. Sa huli ay sinabi nito ang mga katagang, "I will never be the same again." Ipinost din ni Sandro ang naging pahayag ng NBI Director na si Attorney Solica Marie Conales tungkol sa naramdaman nito nang makita ang CCTV footage. Sinabi ni Conales na noong papunta pa lamang si Sandro sa hotel room ni na Cruz at Nones ay normal at relax pa ang galaw nito, pero noong nangyari na raw ang insidente ay nagbago na ang kilos nito
paglabas ng room. Idinagdag pa ni Kunales na mabilis nang maglakad si Sandro, balisa at distress na ito kung saan napaupo pa raw ito sa wall na katapat ng elevator. Consistent umano sila sa kanilang findings na may traumatic na nangyayari sa loob ng hotel room kung saan naka-check-in sina Nones at Cruz. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, naglabas ng kanyang saloobin ang manager ni Gerald Santos na si Romel Ramilo matapos na maglabas ang GMA7 ng mga naging guesting ng singer matapos ito magreklamo ng sexual harassment laban sa isang musical director. Sa inilabas na listahan ng mga naging guesting ni Gerald ay gustong pabulaanan ng GMA7 na mali ang naging pahayag nito na pinabayaan siya ng network. Ginawa naman ni Romel ang paglalabas ng kanyang saloobin na mag-comment ito sa isa sa mga post ni Gerald. Ayon kay Romel, dapat ay binigyan ng GMA Network si Gerald ng kopya ng resulta sa ginawang investigasyon ng mga ito at ang resolusyon para sa pagsasampa nila ng formal na kaso. Sinaypa nito na ang role umano ng network sa ganung kaso ay hindi nagtatapos sa pag-determinate sa akusado at kung talagang concern umano ang mga ito sa biktima, dapat ay tinulungan ng mga ito si Gerald sa psychological at psychiatric support. Sa huli ay sinabi ng manager ni Gerald ang tagline ng GMA Network na serbisyong totoo lamang ang dapat ipatupad sa mga katulad na kaso. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Pagdiriwang ng National Heroes Day, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani. DWIZ News Feed. Shifting sa mga pulis na nagbabantay sa Kingdom of Jesus Christ compound, nakatakdang ipatupad. DWIZ News Feed. Sheila Guo at Cassandra Leong inilipat na sa kustodiya ng Senado at Kongreso ngayong araw. DWIZ News Feed. DOH bumuo ng task force kontra MPOX. DWIZ News Feed. Makabayan Black isinapubliko ang listahan ng mga tatakbong senador sa 2025 midterm election. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, isang toneladang botsa ng karneng baboy na kumpiska sa Maynila. Sasagot ka lang ng questions online, kikita ka na. Alamin ang diskarte mamaya sa racket. Problema o kawalan ng pera pwede nga bang maging dahilan ng pagkakasakit ng tao? Patunayan natin mamaya sa Let's Prove It. Step-by-step guide kung paano i-activate ang auto-reply sa Gmail sa DIY Do-It-Yourself. Mga taong mapanakit sa hayop pwedeng makulong at magmulta. Abangan sa NBI. Nako, bawal ito. Jan Estrada, hindi alam kung bakit lapitin siya ng babae. Pelikulang Dear Satan, papalitan ng title matapos dagsain ng reklamo. Beauty queen na si Miriam Kiambao, inaming gusto nang mamatay nang magkaroon ng failed marriage. At actress na si Deborah Sun, inaming mayroong colon cancer. Ang detalye ng balita sa pagbabalik ng News Scoop. Pilipinas, kabilang sa pinakamalaking scamming hub sa Southeast Asia. Narito ang News Scoop ni Judith Estrada Larino. Pinangalanan ng United Nations Office on Drugs and Crime ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking scamming hub sa Southeast Asia. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesman Winston Casio, ang deklarasyon ay dulot ng mga iligal na operasyon ng Philippine offshore gaming operators. Binigyan diin ni spokesman Casio na
Kaya rin nagdesisyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagbawal ang mga pogo ay dahil binibigyan nito ang bansa ng masamang imahe sa international community. Samantala, aminado naman ang PAOK official na malawak ang network ng mga sindikato sa pogo. Nabatid na nakatutok ang nasabing tanggapan ng UN sa kampanya laban sa illegal na droga at international crime at nais nitong habulin at parusahan ang mga nasa likod ng human trafficking. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kasabay ng pagdiriwang ng National Heroes Day, binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kontribusyon ng mga magsasaka, guro, health workers, civil servants at mga manggagawa sa pag-unlad ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe, idiniin ni Pangulong Marcos na may higit pang kahulugan sa kasalukuyan ang mga kwento ng katapangan, katatagan at pagmamahal ng mga bayani sa bansa. Let our commemoration today teach us the importance of not only remembering our heroes, but also of continuing to perpetuate their legacy of patriotism and of nobility. After all, heroism is not confined to just the history books. Heroism also lies in him and her who are virtuous, in those who are compassionate, in those who are just. We have seen how it resides in the heart of a modern-day Filipino, fearless amidst the continuing adversities and perils that the world has unleashed. Bukod kina Jose Rizal, Apolinario Mabini, Emilio Jacinto at iba pa, dapat aniyang parangalan ang mga makabagong bayani na tumutulong sa pag-unlad ng ekonomiya, humuhubog sa isipan ng mga kabataan, nagliligtas sa mga buhay, at tumutugon sa pangangailangan ng publiko. Dagdag pa rito, hinikayat ni Pangulong Marcos ang publiko na kumuha ng inspirasyon mula sa katapangan ng mga ninuno at kapwa Pilipino, kasabay sa pagsisikap ng pamahalaan na lumikha ng bagong Pilipinas kung saan maring mamuhay ang bawat isa ng komportable at marangal. Let us pay homage to our past so that we can be worthy of the freedom that our ancestors fought for and of the bagong Pilipinas that we can proudly leave to succeeding generations. With this vision ingrained in our endeavors, we can build a nation where the dreams of our heroes are realized in every home, in every community, in every single Filipino heart. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Online consultation system kontra MPAX, pinag-aaralan na ng DOH. Narito ang news scoop ni Jen Patrolya. Pinag-aaralan na ng Department of Health ang pagkakaroon ng online consultation system para sa mga pasyente ng MPAX sa buong bansa. Ayon kay Health Spokesman at Assistant Secretary Albert Domingo, tinitignan ng departamento ang pagtatatag ng isang virtual consultation mechanism sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Dermatological Society. Binigyan diin pa ni ASEC Domingo, magiging bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahanda para sa isang pambansang sistema ng pagtugon para sa nasabing sakit. Samantala, nananawagan naman ang DOH sa mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan muna sa mga kinaukulang ahensya at tiyakin na may sapat na scientific evidence bago magdeklara ng outbreak sa kanilang mga lugar. At yan ang aking news scoop. Ako, si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Isang toneladang botsa ng karning baboy na kumpiska sa Maynila. Narito ang news scoop ni Patrol 5, Aya Yupanco. Isang toneladang botsa ang nakumpiska ng Manila Veterinary Inspection Board sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Sa report ni Dr. Nick Santos, ang direktor ng Manila VIB, diniliver ang botsa o yung double dead na karne ng baboy mula sa Valenzuela City patungong Barangay 146 sa Gagalangin, Tondo. Bulto-bultong hot meat ang natuklasan sa loob ng isang sasakyan na nagresulta ng pagkakaaresto sa may-ari nitong si Donelo Gonzales. Maharap siya sa kasong paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines at Food Safety Act of the Philippines. Ayon kay Santos,
Ang naturang operasyon ay bahagi ng mahigpit na bilin ni Manila Mayor Hani Lacunapangan na bantayan ang mga palengke sa Maynila para hindi makapasok yung mga double dead na karne ng baboy. It is Patrol number 5. Ay pang komparasyon pero may todo ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIC. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIC. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating Bingo Plus numero panalo? Mayroon po kayong chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag mayroon kayong registered Bingo Plus app. Simple lang manalo. Kailangan abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIC at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Siyempre kasama na inyong pangalan, edad, address at ang ating 5 combinations of the day. At ito na nga, para sa ating last combinations for today sa letrang G. G52 at O, O69. Pwede nyo na pong i-text ang 5 combinations na nakuha nyo sa mga programang dito sa DWIC simula kaninang umaga hanggang hapon at malay mo, ikaw na ang manalo ng instant pa-premyo sa Bingo Plus numero panalo. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Jan Estrada hindi alam kung bakit lapitin siya ng babae at pelikulang Dear Satan papalitan ng title matapos dagsain ng reklamo. At para sa balitang showbiz, nangingiting sinabi ni Jan Estrada na maging siya ay hindi alam kung bakit lapitin siya ng mga babae. Sa interview sa aktor, sinabi nito na bukod sa hindi niya alam kung bakit siya habulin ng mga babae, hindi naman daw niya kinoconsider ang kanyang sarili na habulin. Ang pagkakaalam niya raw ay friendly lamang siya. Kaya akala ng mga tao ay hinahabol-habol siya ng mga babae. Naitanong ito kay Jan dahil kahit may karelasyon na ito ay lapitin pa rin ito ng mga babae. Ang pinaka-latest nga ay ang pagkumpirma ng misis nitong si Priscilla May Reyes na may bago itong babae. Bagamat sinabi ni Jan na mutual decision nila ni Priscilla ang kanilang pansamantalang paghihiwalay, ngunit kinontra ito ng dating beauty queen. Ayon kay Priscilla, hindi totoo na mutual ang kanilang paghihiwalay at nagulat na lamang daw siya dahil iyon ang pinalalabas ni Jan. Samantala sa iba pang balitang showbiz, napilitan ng producer ng pelikulang Dear Satan na pinagbibidahan ni Paulo Contis na palitan ng title nito. Ito yung matapos na dagsain ito ng reklamo mula sa mga netizen na inakusahan ang title nito na mapanlin lang. Sa official statement na inilabas ng producer nito ng Mavs Production Inc., sinabi nito na nagsusori sila kung naging cost ng discomfort ang title ng kanilang pelikula. Hindi umano nila intensyon na insultuhin ang anumang uri ng religion at ang layunin nila ay makagawa ng isang content na makaka-entertain at makakapagbigay ng may kabuluhang mensahe. Ang konsepto umano ng Dear Satan ay ginawa na ang tanging layunin ay makapag-explore sa temang good versus evil, kung saan ipinapakita raw dito ang inosenteng bata na guided ng kanyang faith at pagiging mabuting bata kung kaya't kaya nitong tanggihan ang tukso at dalhin sa puso ang virtues ng righteousness. Nagpapakita umano ang pelikula ng kapangyarihan ng faith at ang pangingibabaw ng kabaitan sa kasamaan. Gusto umano nilang ipakita na sa kabila ng katotohanan na maraming masasama sa mundo, ang faith at virtue pa rin ang mananalo. At yan ang aking balitang showbiz para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Dalawa pang kaso ng Mpox na itala ng Department of Health sa Metro Manila. DWIZ News Feed. Mga natanggap na premyo ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo exempted sa tax ayon sa BIR. DWIZ News Feed. Register Anywhere program ng COMELEC magtatapos na sa August 31. DWIZ News Feed. Department of Agriculture target makapagbukas ng 60 kadiwa stores sa darating na Setyembre. DWIZ News Feed. Mga bus terminal sa Kamaynilaan, unti-unti nang dinadagsa ng mga pasahero na dumarating mula sa kani-kanilang probinsya matapos ang long weekend. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Pinaniniwalaang hindi na makakalabas ng Indonesia at doon na mahuhuli. Ayon kay Senator Win Gatchalian. DWIZ News Feed. Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, naglabas ng ilan sa mga alituntuning susundin sa pagbibigay ng bakuna sa mga baboy kontra African Swine Fever. DWIZ News Feed. 29 pesos na bigas mabibili na ng publiko sa lahat ng kadiwa centers ng Department of Agriculture sa Setyembre 7. DWIZ News Feed. Commission on Election nagsagawa ng mass registration sa mahigit 300 persons deprived of liberty sa Manila City Jail Male Dormitory. DWIZ News Feed. Malakihang rollback sa presyo ng petrolyo, asahan bukas. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Namahagi si Senator Lito Lapid ng family food packs para sa 750 mangingisda na apektado ng oil spill sa Limay, Bataan. Sa kanyang mensahe, binigyang din ni Senator Lapid na mahalagang maabutan ng tulong ang mga biktima ng oil spill mula sa lumubog na MT Terranova sa karagatan ng Barangay Lamao. Malugod na tinanggap ni Limay Mayor Nelson David, Vice Mayor Richie Jason David, Barangay Chairman Nestor Nabaunag at Sangguniang Bayan members si Senator Lapid sa mabilis na aksyon at personal na paghahatid niya ng tulong sa mga mangingisdang nawalan ng hanap buhay dahil sa oil spills sa kanilang bayan. Inaasahan naman ng senador na maitatawid kahit papaano ng mga pamilya ng mangingisda ang kanilang pangangailangan sa natanggap nilang food packs. Nauna rito na mahagi rin ng tinaguriang Supremo ng 1,000 family food packs para sa mga mangingisda sa Maribeles, Bataan. For Asia's humanitarian hero, ALC's compassionate steward of COVID-19 refuge. And it goes to Mr. Edgar Cabangon.
Kinilala bilang isang Asia's humanitarian hero, ALC's Compassionate Steward of COVID-19 Refuge, si ALC Group of Companies Chairman D. Edgar A. Cabangon. Iginawad ang parangal sa ginanap na Asia's Modern Hero Awards 2024 sa Okada, Manila. Personal na iginawad ang award ni Dr. Ronel Ibanez, presidente ng Asia's Golden Icon Awards and Events Incorporated, nitong Agosto 23 ng gabi. Sa kanyang acceptance speech, ibinahagi ni Chairman Deac, libre niyang ipinahiram ng mahigit 1 taon ang 10 hotel nito sa mga pangunahing lungsod sa Manila, Pasig, Mandaluyong at Puerto Princesa bilang tugon sa agarang panawagan ng gobyerno upang makatulong sa mga medical frontliners, gayon din sa mga empleyadong na-stranded sa trabaho noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. First of all, I would like to thank this governing body for recognizing during the height of the pandemic, our group, we gave 10 hotels to the government. 5 in Manila, 3 in Pasig, 1 in Mandaluyong, and 1 in Puerto Princesa. Tahimik lang kami. But that's why I'm grateful you recognize it. Thank you, Dr. Ibanez. Binigyan diin pa ni Chairman Cabangon na iniaalay niya sa kanyang yumaong ama na si Ambassador Antonio Cabangon Chua ang kanyang natanggap na parangal. Sa katunayan, itinuro ni Amba sa kanyang anak na kailangang unahin ang kapakanan ng komunidad. Pinasalamatan naman ni Chairman Cabangon ang award-giving body sa pagkilala sa kanya, gayon din sa kanyang grupo. We are very honored and privileged to be given this award. And again, this award is not for me. This award is for the whole ALC group. I'm pretty sure kung boy that masaya siya. Nabatid na binibigyan ng parangal sa Asia's Modern Hero Award ang mga Pilipinong may naiambag o kontribusyon sa bayan. At yan ang aking special report. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sasagot ka lang ng questions online, kikita ka na. Alamin ang diskarte sa Racket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Racket. Kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang mag-quiz o kaya sumagot sa mga tanong sa iyong free time, subukan ang website na Socrates. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Racket. Ang website na Socrates ay inspired sa philosopher na si Socrates sapagkat kilala siya sa kanyang Socratic method na question and answer. Ang kailangan mo lamang ay mag-register via MetaMask wallet o email. But take note, investment is important by buying pens. Dahil ito ay powered by NFTs, kaya naman it is up to you kung susubukan mo ang website na ito. At para sa mga iba pang instructions, sundan mo lang ang tutorial guide na ibibigay sa ng website. The more right answers, the more chance of winning money. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga, di ba? Hindi napupulot ang pera. Problema o kawalan ng pera pwede nga bang maging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Money cannot buy happiness, pero money gives you more access to resources. Pero ang problema nga ba sa pera ay posibleng magdulot ng iba't ibang sakit? Tara, let's prove it. Ayon sa research na inilabas sa journal mula sa Brain Behavior at Immunity ni na Odessa Hamilton sa 5,000 participants na maaaring dulot ito ng financial stress. Dagdag pa sa WebMD na ang problema sa pera ay maaaring chronic o kaya long-lasting. Kaya naman ang ilang taong may financial stress ay 3 times more likely na makakaisip ng death. Bukod dito, isinaad din sa website na maaaring makaranas ng headache, high blood pressure, sleep problems at heart arrhythmia ang mga may financial stress. Kaya naman, don't spend more than what you make in one day. Narito ang step-by-step guide kung paano i-activate
ang auto-reply sa Gmail sa DIY Do-It-Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do-It-Yourself. Kung madalas kang gumamit ng email sa iyong trabaho ngunit ikaw ay magbabakasyon o pupunta sa isang lugar na mahina ang signal, alam mo bang maaari kang maglagay ng auto-reply sa Gmail para masagot ang mga nag-email sa'yo? Narito kung paano. Step 1. Buksan ang Gmail app at tumungo ka sa settings. Piliin mo ang Gmail account na lalagyan mo ng auto-reply. Step 2. Mag-scroll down at hanapin ang vacation responder. Step 3. I-turn on mo ito at iset ang start date and end date ng auto-reply message. At Step 4. Ilagay mo ang default message na lalabas kapag mayroong nag-email sa'yo. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Nako, yung mga taong abusado o mapanakit sa mga hayop, pwede kayong makulong at magmulta. Alamin sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. May kakilala ka bang nang-aabuso ng mga hayop? Nako, bawal ito. Stress reliever nga kung para sa ilan ang mga aso at pusa. Pero madalas, kung ituring ay para talagang kapamilya. Kaso, mayroong mga pagkakataon na hindi makatarungan ang pagtrato sa kanila. Ang maling paraan ng pakikitungo sa mga hayop ay labag sa Republic Act No. 8485 o mas kilala bilang the Animal Welfare Act of 1998. Layunin nito na pangalagaan ng pisikal at psychological na kalagayan ng hayop. Binibigyang diin din dito ang mahigpit na pagbabawal sa pang-aabuso, pagmamalupit at pananamantala sa mga hayop. Ang sino mang lumabag ay mapaparusahan ng pagkakakulong ng hanggang 1 taon o higit pa at pagmumultahin ng hanggang 100,000 pesos. Depende sa bigat ng pagkakasala. Maaari namang makulong ng hanggang 3 taon at magmulta ng hanggang 250,000 pesos kung ang pagkakasala ay ginawa sa alinman sa mga sumusunod: sindikato, negosyante na ginagamit sa iligal na paraan ang mga hayop, at public officer o empleyado. Kaya sa susunod, maging isang responsable na pet owner. Hindi man sila nakakapagsalita, mayroon din naman silang pakiramdam tulad natin. Huwag kalimutang pahalagahan ang mga hayop para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. 4-point shot rule ng PBA, umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga player at coach. Naritong Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Isang linggo na ang nakalipas ng muling umarangkada ang PBA. Mula pa noong off-season hanggang sa kasalukuyan, usap-usapan pa rin ang bagong 4-point shot rule ng nasabing liga na sinimulang ipatupad noong isang linggo. Bagamat may ilang players na ang gumamit sa naturang linya para makakuha ng mas malaking puntos, halong positive at negative na reaksyon pa rin ang natatanggap ng liga mula sa mga manlalaro at coach. Para sa mga players gaya ni na Chris Banchero na unang nakagawa ng opisyal na 4-point shot sa liga, Scotty Hobson at CJ Perez, isang welcome addition ito para sa ikagaganda ng liga. Ngunit marami pa rin ang hindi sang-ayon na may pag-aalinlangan sa ruling gaya ni Rain or Shine head coach Yeng Guiao. Ayon kay Guiao, open siya sa naging desisyon at maaari namang magpatupad ng mga bagong panuntunan sa liga, ngunit dapat masusi pa ring pag-aralan ang long-term effects at risks nito. Si Glenn Robinson III naman ay isa sa mga hindi pabor sa nasabing rule, pero ani niya, isa itong cool addition sa PBA. At yan ang Sports News. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Beauty queen na si Miriam Kiambao inaming gusto nang mamatay nang magkaroon ng failed marriage, at actress na si Deborah Sun inaming mayroong colon cancer. Narito ang iSpotted report.
At para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ng dating beauty queen na si Miriam Kiambao na dumating na siya sa punto ng buhay niya dati na gusto na niyang mamatay. Ayon kay Miriam, isang araw umano ay nahiga na lamang siya sa sofa sa bahay ng kanyang mga magulang at nakiusap sa Panginoon na kunin na lamang siya dahil parang wala na raw kwenta ang kanyang buhay. Nangyari ito ayon sa dating beauty queen noong nag-failed ang kanyang marriage sa kanyang dating foreigner husband na si Claudio Rondinelli. Sobrang excited daw siya na magkaroon ng sariling pamilya noon, kaya't nang maging sila ni Rondinelli ay agad siyang pumayag nang yayain siyang nitong magpakasal at magdesisyon na sumama dito sa Hong Kong. Noong una naman daw ay talagang puno ng pagmamahal ang kanilang pagsasama, pero habang tumatagal daw ay nagiging masalimuot na ito. Sobrang empty daw emotionally at spiritually ang kanyang pakiramdam at feeling niya raw ay hindi siya minahala hanggang sa dumating siya sa puntong gusto na lamang niyang mamatay. Dahil dito kung kaya't nagdesisyon siyang makipag-divorce na lamang at pagkatapos ay doon na raw lumala ang kanyang nararamdaman dahil sobrang taas umano ng kanyang expectation sa pag-aasawa, pero ang ending ay bigo siya. Dahilan para magkaroon siya ng sobrang depresyon at na-diagnose pa ng bipolar depression. Samantala, buong tapang na inamin ni Deborah Su na mayroon siyang cancer sa colon. Sa interview sa actress, sinabi nito na na-diagnose siya ng stage 2 ng colon cancer. Sinabi pa nito na noong nalaman niya na may cancer siya, ay nagdasal siya na kung hindi malignant man ang kanyang cancer, ay sana umano ay stage 1 or 2 lamang at ibinigay naman daw nito. Nakiusap din daw siya na sana ay hindi na siya mag-chemo o oral chemo lamang ang gawin niya, na ibinigay din daw ulit nito. Kaugnay nito, nagkapasalamat naman si Deborah sa kanyang mga kaibigan sa showbiz at mga politiko na nagbigay ng tulong sa kanya. Very hopeful din umano siya na maalpasan niya ang kanyang nararamdaman ngayon. Sabi nga raw ng kanyang mga kaibigan, parang wala siyang sakit at alam raw na kaya ibinigay sa kanya ng Panginoon ang nasabing sakit dahil kayang-kaya niya ito. Ngunit aminado si Deborah na talagang natakot siya noong unang sinabi sa kanya na may cancer siya, kung saan ang una niya raw naisip agad ay ang kanyang mga anak. At yan ang aking balitang showbiz para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago tayo magtapos, meron tayong patama for today. Kung edukasyon ang sagot sa kahirapan, bakit mga edukado ang nagnanakaw sa bayan? Bato-bato sa langit ang tamaan, awit. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23. Mag-like at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News App at news website, DWIZ TikTok at DWIZ X account. Ako po si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan